In New York, crooked jungle dreams are a made. There's nothing you can do. O, diba? Ang ganda siya. Hindi siya mukha niya yung ego. Ego! Pero, ako lang ba? Yung hindi nakakataon yung ego. Naramdaman mo na ba na lahat ng tao sa paligid mo ay sumasang-ayon sa'yo? O hindi kaya ina-affirm yung mga naiisip o gusto mong sabihin? Alam mo, hindi ibig sabihin yan, tama ka lagi. Baka naman kasi nasa isang echo chamber ka. Pero, ano ibig sabihin ng echo chamber? Isipin mo na sa isang kuweba ka. Sigaw ka ng sigaw. Maya-maya may sumagot sa'yo, pero akala mo ibang tao, pero boses mo lang rin pala yun. Paulit-ulit, pabalik-balik na boses. Pero umiikot lang siya at nag-i-echo sa kuweba. Hindi mo namamalayan, mas lumalakas na pala yung boses mo kaysa sa katotohanan. Ang echo chamber ay isang espasyo mapa-online, mapa-real life, na kung saan maririnig mo lang yung mga gusto mong marinig eh. Na kung saan yung mga kapareho mo mag-isip ay naririnig mo dito sa isang kwarto na to. Na kung saan lugar na walang kumukontra, walang bagong perspektibo, kaya nasasanay ka na lang na habang tumatagal na yun lang yung mga naririnig mo dahil sa paningin mo o sa paningin yung mga tao ay yun lang yung palaging tama. Kaya kapag nasa echo chamber ka, nagiging sarado na yung isipan mo eh. Kasi iisa lang yung mga naririnig mong opinion. At dahil doon, paunti-unti, hindi mo namamalaya, nagiging sarado na yung isip mo o nagiging close-minded ka na. Kasi nawawala na yung critical thinking skills mo kung saan itatama mo o titignan mo kung mga tama ba yung mga nalalaman nila. Sa madaling salita, ikaw lang yung laging tama sa paningin mo. At syempre, lahat ng sasabihin ng ibang tao sa'yo ay kalaban sa paningin mo. Kaya kung ako sa'yo, try mo lumabas sa mga nakasanayan mo na lugar. Try mong makinig sa ibang pananaw ng ibang tao. Try mo, kung makita kung gaano ka kulay ang mundo.